Amen. Praise God. The title of our sermon today is From Brokenness to Usefulness. So brokenness, ibig sabihin yung pagiging basag patungo sa pagiging kagamit-gamit. Ilan po sa atin mga kapatid, no, kapag tayo nakakagawa ng kasalanan and somebody confronted us, how do we react when we are confronted with our sins? Do we admit or retaliate? Tayo ba'y inaamin ba natin ito o gumaganti tayo? Do we humble ourselves or do we justify in pride? Nagpapakababa ba tayo? O ginajustify natin na, hindi ako yan, hindi totoo yan. Ginagawa niyo lang ako ng kwento. Parang gano'n. Or, oo nga kasalanan ko talaga yan. Inaamin ko, nagkasala ako. Kaya lang, mga kapatid, hindi naman sapat yung aaminin mo lang na nagkasala ka, magpapapicture ka sa loob ng church, at papakita mo sa madlang people na ikaw umattend ng born-again church at nagbago ka na. Kailangan ng totoong pagbabago. Now, how about our politicians, no? Hot na hot yung issue ng corruption sa government. How about our politicians? What's their attitude when confronted? Sila ba'y nagpapakababa, umaamin, o nagko-cover up? How about you? What's your attitude when you are confronted with your sin? Ikaw ba'y nagpapakababa? O kino-cover up mo yung kasalanan? Let us start our sermon with the background. Ang background po nito, mga kapatid, itong si David, there was a time that the Israelite army should be in the battlefield together with King David. The problem was, the Israelite army was in the battlefield where the king was supposed to be with them. And yet, David stayed in the palace. Ibig sabihin, si David, yung sa panahon ng mga hari ay nasa pakikipaglaban, si David naroon sa kanyang palasyo, nagpapahinga. So nakita nyo, doon pa lang may problema na, di ba? Yung hari na dapat ay nando sa lugar ng pakikipagdigma, nasa palasyo, nagpapahinga. Nung nagpapahinga siya, nakita niya ngayon si Bathsheba na naliligo. Naintindihan ninyo? Na hindi dapat nakita ni David na naliligo itong si Bathsheba kung siya ay nandoon sa pakikipaglaban. Nakuha po ninyo? Ngayon, dahil nga si David na dapat ay nasa pakikipaglaban, nagpapahinga, nag-unat-unat, naghihikab-hikab, nando sa terrace, nakita niya si Bathsheba naliligo. Ang tanong, may naliligo bang nakadamit? Meron o wala? Definitely wala. Walang damit. So nakita ni David yon, yung kanyang pagnanasa ay sumilakbo. Ang ginawa niya, pinatawag niya ngayon si Bathsheba at nagkaroon sila ng pakikipagtalik na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi niya asawa si Bathsheba. Si Bathsheba, asawa nung one of the most loyal, mighty men of David, it was Uriah. Si Uriah na isa sa mga generals ni David na napaka-loyal sa kanya, yun ang asawa ni Bathsheba. Naintindihan ninyo? Na pinatawag ni David itong si Bathsheba at nagkaroon sila ng sex. So, naulit yun hanggang sa itong si David, itong si Bathsheba, sabi niya kay David, buntis ako. Di kinabahan na ngayon si David, ang bihira. Medyo nayanig si David. Ang ginawa niya, pinatawag niya si Uriah mula sa gera, sa battlefield, at nag-inuman sila. Nilasing ni David si Uriah. At sabi ni David, okay, alam ko, pagod na pagod ka at kailangan mo nang mag-relax-relax.
sipingan mo yung asawa mo. Kasi sa isip ni David, pag sinipingan niya sinipingan ni Uriah yung asawa niya, itong si Bathsheba, sinabi niyang buntis siya, ito ay anak ni Uriah. Ang nangyari, itong si Uriah, hindi siya sumiping kay Bathsheba, natulog siya sa labas ng bahay. Ang sabi ni David, bakit ka natulog sa labas ng bahay? Palpak yung strategy ni David. Ang sabi ni Uriah, hindi po kaya ng konsensya ko na sumiping sa asawa ko, samantalang yung mga kasama ko, nagpapakahirap sa gera. Di napahiya na naman si David. Ang ginawa ni David, sinulatan niya itong si Joab, yung kanyang pinaka-chief general. Ang sabi niya, ganito, kung saan merong pinakamatindi ang labanan, doon mo dalhin si Uriah. Anong gusto mangyari ni David? Gusto niyang mamatay si Uriah. At ganun nga ang ginawa ni Joab. Nasa isip ni Joab, nako, itong hari ko, may ibig sabihin to. Siyempre si Joab, susunod lang sa hari. So pinadala nga ni Joab kung saan yung pinakamatindi yung labanan, doon niya pinapunta si Uriah. So ibig sabihin, pinapapatay ito si Uriah. At namatay nga si Uriah. Lumipas ang 1 taon, naging concubine, kasi ang mga hari nung panahon na yon, pwedeng kumuha ng concubine. Ginawang concubine ni David si Bathsheba, hanggang sa nanganak si Bathsheba nung anak niya kay David. So, ang nangyari, eto na. Pumunta si Nathan, ang sabi dito sa 2 Samuel chapter 12, tingnan po ninyo, ang ganda nitong confrontation na to, paborito ko to. Ang sabi dito sa 2 Samuel 12, basahin ko sa Tagalog, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, tingnan niyo sa verse 1, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at isa'y dukha. Maraming kawan ng bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yun. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa dahil sa ginawa mong ito. Ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa ibang iyong mga asawa at sisipingan sila ng kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi na David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, nilapastangan mo si Yahweh. Ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Tingnan po ninyo, no? Napakaganda ng parable, di ba? Yung sinimula ni Nathan, na merong isang lalaki, isang mayaman, isang mahirap, tapos yung nagkaroon ng bisita itong mayaman, napakarami niyang alagang hayop. Subalit ang kinuha pa niya para ihanda doon sa kanyang bisita,
itong alagang tupa ng mahirap na itinuring na anak na babae. Yun ang pinapatay. Galit na galit si David, sabi niya, hindi pwede mangyari yan. Hanggat buhay si Yahweh, itong lalaki ito na gumawa ng kalapastahan na yan ay dapat mamatay. Kailangan niya magbayad ng 4 na doble. Hindi alam ni David, siya yun. Ang sabi ni Nathan, you are the man. You are the man. Ikaw yung lalaking yun. Nakita niyo yung drama, no? Dahil dito sa pangyayaring ito, naisulat ni David yung Psalm chapter 51. Nakuha po ninyo. Kaya naisulat yung Salmo 51 dahil si Nathan kinompronta si David. At tingnan po ninyo, ganito na yung sermon natin. So, sabi sa verses 1 and 2 ng Psalm 51, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. So, tingnan po ninyo, David was appealing to God's love and compassion, not to his own goodness or achievements or to his position as king. Ibig sabihin, sinasabi, Lord, patawarin mo ko. Sang-ayon sa iyong pagmamahal, sang-ayon sa iyong kahabagan, patawarin mo ako. Hindi sinabi ni David, Lord, patawarin mo ako ayon sa aking kabutihan, ayon sa aking mga nagawa. Lord, alam mo naman, ang dami kong achievements, ang dami kong mga ginawa para sa iyo. Lord, alam mo naman na bilang hari, ang dami kong mga taong tinulungan. Hindi ganun ang sinabi ni David. Ang sabi ni David, Lord, alang-alang sa pag-ibig mo at sa iyong kahabagan. Dahil sinasabi ni David, wala akong karapatan, Lord, na humingi ng kapatawaran. I don't deserve your forgiveness. I deserve death. I don't deserve your forgiveness. That's why I am appealing to your love and your compassion. Have mercy on me. Forgive me. Linisin mo ako. So, tingnan po natin yung tatlong mahaglang ng salita na ginamit dyan ni David. Ang sabi dyan, blot out, wash away, and cleanse me. Tandaan nyo, blot out, wash away, and cleanse me. Isa-isahin natin. Ano ba yung blot out? Sa Hebrew word ay maha. Maha means it is a legal settlement. Blot out means total eradication. Kumbaga, yung pag sinabi yung eradication, talagang buburahin. David was asking God to remove his record of sin. Parang wala ng criminal record na pwedeng gamitin laban. Parang halimbawa, ikaw napatunayan ka na ikaw pumatay ka ng 5 tao. Ngayon, kailangan pagkalimbawa, sinasabi ito, burahin yung record na yan. Yun ang sinasabi ni David, Lord, burahin mo yung record na ako'y nagkasala. So, in relation to the cross, kay Jesus Christ, nang ibigay ni Jesus yung kanyang sarili sa cross, at the cross, binuran niya yung ating mga kasalanan. Okay? Kagaya ng kalagay sa Hebrews chapter 8, verse 12. Ano yung paborito ko tong verse na to? Alam niyo sa Hebrews 8:12. Ang sabi diyan, basahin nga natin yung malilinaw ang mata. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ano sa Tagalog diyan? Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga kasamaan, at hindi ko na aalalahanin pa yung kanilang mga kasalanan. Sa Panginoon, forgive and forget. Kaya ang sabi ni David, Lord, burahin niyo po yung aking mga kasalanan. Nung namatay si Kristo sa krus, yung lahat ng pinatawad ng Panginoon, na humingi ng tawad sa Panginoon, binura na niya yung ating mga kasalanan. Naunawaan po ninyo. Alam niyo yung mga pagkakataon, kaya paborito ko to, yung mga pagkakataon na ipinapaalala sa akin ng demonyo lahat ng kasalanan ko. Para sinasabi sa akin ng demonyo, wala kang karapatang magpasto, napakasama mo. Kasi sa amin magkakapatid, ako yung lumabas na black sheep. Ako yung maraming bisyo, ako yung matigas ang ulo, ako yung umuwi ng madaling araw. Ako yung palasagot sa magulang, sa nanay ko.
Pero hindi naman yung bang ano, ko tinataasan ng boses ng nanay ko, pero ako yung mga makatwiran. Nangangatwiran ako, gina-justify ko ng so, kaya ano, laging umiiyak ang nanay ko sa akin. So, ako yung lumabas na black sheep. So, ako yung lumabas na black sheep, ako pala yung magpapastor. So, kaya pagka naaalala ko yung mga kasalanan ko, sabi ko, Lord, wala akong karapatang magpastor. Pero eto, salamat na lang, merong verse na nakalagay dito, Hebrews 8:12. Pinapatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan at kinakalimutan na niya ito. Pangalawa yung wash away. Wash away, kabas, it is the personal scrubbing. So, ibig sabihin, hindi ito simpleng banlaw lang. Kundi parang laban na kinukusot, pinapalo, inuulit-ulit hanggang matanggal yung matigas na mantsa. Kapag yung mga mahilig maglaba dito, na hindi sa washing machine, di ba, kinukuskus, no? Kinukuskus. Pinapalo, binababad, kinukuskus uli, pinapalo na naman, kinukuskus, pinapalo. Minsan nga, tinatapak-tapakan pa. Di ba? Para lang talaga matanggal yung mantsa, so bababad na naman, tapos papalo-paluin na naman. Sino gumamit dito ng palo-palo? Okay? Okay, sinusuntok-suntok mo. Di ba? So, ganun yung ibig sabihin nito. So, meaning, si David, he felt so guilty inside, ang kasalanan, sabihin, yung kasalanan niya, ano hindi lang guilt, kundi maramdaman ni David, may dumi sa loob ng puso niya. Ang feeling ni David, he was so guilty, he was so dirty, that he was asking God, Lord, wash away. Repeatedly. Hugasan niyo po ako ng paulit-ulit. So, in relation to the cross, si Jesus, pinahirapan. Tinorture si Jesus, di ba? Tinorture si Jesus, pinahirapan, sinuntok, dinuraan, tapos pinutungan ng koronang tinik na 6 inches, pinako sa cross. Grabe, yung torture na naranasan ni Jesus, pinalo-palo dahil sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan na dapat tayo ang nagdanas ay sinalo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Now, pangatlo, yung cleanse. The Hebrew word is taher. Ibig sabihin, it is a ritual restoration. Kasi noong unang panahon, kapag may kasalanan ka, kailangang mag-alay ka ng mga hayop, dugo ng hayop, tapos merong ritual na gagawin. Minsan, merong halimbawa, patawag, no? Yung dalawa, magdadala ka ng dalawang kambing. So, yung isang kambing, doon hahawakan ng priest, hahawakan ng pare, at sasabihin, lahat ng mga kasalanan mo, halimbawa, ikaw, Marino, lahat ng kasalanan mo, inilalagay ko na dito sa ulo ng kambing na to. Ang gagawin nung pare, o sige, pakawalan mo yan. So, doon nanggaling salitang scapegoat. Narinig nyo na salitang scapegoat? Kung scapegoat, ikaw, tagasalo ka ng kasalanan. So, itong kambing na to, tagasalo ng kasalanan. So, yung iba naman, papatayin yung kambing o yung hain na tupa. So, yung dugo nun, yun ang magiging paglilinis ng yung mga kasalanan. Ritual yun. So, sinasabi ni David, Lord, yung ritual, linisin mo ako, Panginoon, para makabalik ako sa iyo. Para ma-restore yung relationship ko sa iyo. Kasi, listen to this, every time we commit a sin, the relationship with God is broken. Naintindihan niyo ba? Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, yung ating relasyon sa Diyos nagkakaroon ng lamat. Hanggang sa hindi mo na i-confess yan, nakagawa ka na naman ng kasalanan, naulit, nagkapatong-patong yung mga kasalanan mo, so wasak na wasak yung relasyon mo sa Diyos. Naintindihan natin. Kaya ang sabi ni David, Lord, i-restore mo yung relationship ko sa iyo. Cleanse me, Lord. Naintindihan ba natin? So, in relation to the cross, the blood of Jesus Christ on the cross washed away our sins forever and restored our relationship with the Father. Kung hindi namatay si Kristo sa cross, walang restoration ng relationship sa Diyos Ama. Naintindihan natin? That's why napakahalaga nung sinabi ni David doon sa dito, yung
sa verses 1 and 2 na, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." Ito, tingnan natin. Yung progression. Merong progression. Ibig sabihin, legal or blot out, binura yung kasalanan. So, pagkabura ng kasalanan, wash away o internal, nilinis yung puso. And then, the third one, relational, cleanse, na ibalik yung relasyon, ibinalik sa Diyos yung relasyon. So, tingnan niyo, no? Ang ganda, di ba? Blot out, wash away, cleanse. So, ibig sabihin, yung total forgiveness, yun ang gusto maranasan ni David. Naintindihan niyo ba? Napakahalaga nun. Kasi talagang sising-sisi si David sa nagawa niya. Sising-sisi. Now, pangalawa, after cleanse me, eto na, create in me. Create in me, yung Psalm 51 verse 10, basahin nga ng mga kabataan. A right spirit within me. O yung mga oldies but goodies, create in me, walang umaamin ng oldies. yung mga gwapo at magaganda na mga hindi nakabataan. Okay, 1, 2, 3. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, ibig sabihin, create in me. Create in me. Lumikha po kayo sa akin ng malinis na puso. At panibaguhin po ninyo, panauliin ninyo yung tamang espiritu sa akin. Ano ang ganda nitong translation sa ESV? Dito sa translation na to, sabi niya, renew a right spirit within me. I-analyze po natin. The word create is the same word used in creation or out of nothing. Ito yung ginamit doon sa Genesis na when the Lord created the heavens and the earth. Ibig sabihin nung created sa Genesis, God created something out of nothing. Naintindihan nyo? But out of nothing, God created something. Parang ganito sinasabi ni David, Lord, create in me. Lumikha ka sa puso ko. Lumikha ka ng bagong puso. David's prayer was not, Lord, ayusin mo ang puso ko. Hindi sinabi, Lord, ayusin niyo po yung puso ko. Hindi yun ang prayer ni David. Kasi iba sa atin, Lord, ayusin niyo nga po yung buhay ko. Ayusin niyo nga po yung puso ko. Pero si David, ang prayer niya, hindi ayusin. Ang prayer ni David, Lord, gumawa ka po ng bagong puso sa akin. Huwag niyo lang pong ayusin yung puso ko, baguhin niyo po yung puso ko. Bigyan niyo po ako ng bagong puso. So our hearts don't need repair. They need recreation. Naintindihan natin? Kailangan ma-overhaul yung puso natin So the word renew, it means to restore, to make new again, to rebuild what was ruined. So, eto na, sinasabi ni David, Lord, kung ano po yung nasira na puso ko dahil sa kasalanan ginawa ko, ayusin po ninyo. So, renew a right spirit. Right spirit. So, right spirit, ibig sabihin ng right spirit, sa ibang translation, a loyal or steadfast spirit. So, David's desire was not to comfort me in times of my fall, but to confront me in times of my fall and rebuild again what was ruined. Iba yung, ito tanong ko sa inyo, magkapareho ba yung comfort me sa confront me? Magkaiba o pareho? Magkaiba. Pag sinabi mong comfort me, bigyan niyo po ako ng kasiyahan. Bigyan niyo po ako ng kaayusan. Comfort me. Yakapin niyo po ako. Comfort me. Pero ito, sinasabi ni David, Lord, do not comfort me, but you confront me. Confront me. Sabihin niyo po sa akin. Ito tanong ko sa inyo. When was the last time, during your prayer, during your devotional time, sinabi mo, Lord, I want to see myself the way you see me. Ako, manda ka. Ipapakilala sa iyo ni Lord kung sino ka talaga. Panginoon,
Pwede po bang idikta niyo po lahat ng mga kasalanan ko na hindi ko na maalala? Pagka ganyan, kumuha ka ng papel, lagyan mo sa gitna ng guhit. Dito yung mga intentional at dito yung mga unintentional. And then, okay, lagay mo visible and invisible. At sabi mo, Lord, pwede po ba idikta niyo po ano ba yung mga intentional at unintentional sins at yung mga visible and invisible sins na nagawa ko? Naku, humanda ka, mapupuno yan. Naintindihan niyo ba? Kasi marami sa atin, akala natin okay tayo. Pero hindi. Akala mo okay ka, may mga pagkakataon, hindi ka talaga okay. Akala mo lang okay ka. Naintindihan natin. So that is why, sinasabi ni David, Lord, create in me a right spirit. Yung tamang espiritu. Kasi marami sa atin, ang espiritu natin hindi tama. Yung attitude natin hindi tama. Naintindihan natin. So, kagaya nito, yung confrontation ni Nathan sa ni David. When Nathan confronted David, ang sabi ni David, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb fourfold. 4 na beses ng pagbabayaran yan. Hindi niya alam ni David, it was a self-fulfilling prophecy. Hindi alam ni David, siya pala yun, na 4 na beses ako magbabayad. At ano ang nangyari? The consequence of David's sin, his 4 sons died. 4 na anak ni David ang namatay. Unang anak, yung anak niya kay Bathsheba. At the age of 5, 6, or 7, namatay yung batang yan. Pangalawa, si Amnon, yung kanyang firstborn. Namatay din. Bakit? Pinatay ni Absalom. Bakit? Kasi ni-rape ni Amnon yung kanyang half-sister na si Tamar. Si Tamar, kapatid ni Absalom. So si Absalom, naghanda ng proper timing, pinatay niya ngayon si Amnon. At itong si Absalom, itong patindi kay David, nung ni-rape ni Amnon, itong si Tamar, alam ni David, walang ginawa si David. At nung pinatay ni Absalom, itong si Amnon, alam ni David, wala rin ginawa si David. Doon pa lang may problema na kay David as a father. Ito namang si Absalom namatay, pinatay ni Joab kasi si Absalom nagrebelde kay David, nagkudeta. At ito si Adonijah, pinapatay naman ni Solomon. So tingnan niyo no, yung sinabi ni David dito na he must pay 4 times. It was a self-fulfilling prophecy. It was the consequence of David's sin. Yun ang nakakatakot doon mga kapatid eh. Yung bang, kasi, yung iba sa atin, pakinggan niyo mabuti, sabihin ko yung iba sa atin, we abuse the grace of God's forgiveness. Parang sa papatawarin naman ako ni Lord. Si Lord naman mapagpatawad. Si Lord naman mabait. Si Lord naman, siguro naman, hindi ako parurusahan ng Diyos. Hingi na lang akong tawad kay Lord. Magpa-fasting ako na 1 linggo or 21 days, magpa-fasting ako para mapatawad ako ni Lord. Mapagpatawad naman si Lord. Totoo yan. Tandaan niyo totoong mapagpatawad ang Diyos. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, papatawarin ka ng Diyos. Pero itong mabigat, yung consequence. Hindi dahil pinatawad ka ng Panginoon, yung consequence, hindi mo na mararanasan. Si David, naranasan niya yung consequence 4 na beses. 4 na anak niya ang pinatay ng Panginoon. That's the consequence. Ang bigat niya. Halimbawa ito, sa panahon po natin, yung mga makasalanan, yung mga gumagawa ng kasalanan, nasintensyahan, 20 years in jail, 15 years in jail, 25 years in jail. So, many sinful and wicked people will think twice before they commit the crime if only they will think hard of the consequences. Halimbawa, yung mga corrupt na politicians natin. Kaya malakas ang loob ng mga politiko natin na kumurap ng bilyon-bilyon, hindi lang vault ang pinaglalagyan ng pera pala. Kung hindi, anong pinaglalagyan ng pera nila? Kondo. Kasi ganun kalaki yung nakulimbat nila, hindi kaya sa isang vault. Sobra-sobra yung nakulimbat, nasa kondo.
ang mga nakulimbat. Billion-billion. Bakit ganon? Kasi walang takot itong mga to sa consequence. Bakit? Naikulong ka na, naiboboto ka pa, nananalo ka pa. Naintindihan niyo ba? Dito lang, only in the Philippines. Kaya malakas ang loob ng mangulimbat ng mga politiko kasi they don't see the consequence. Pero kung halimbawa, maipapasa yung bill na death penalty sa plunder by firing squad, aba, ibang usapan yan. Naintindihan niyo ba? Ibang usapan na yan. Na lahat ng mapaparusahan, mapapatunayan na guilty ng graft and corruption na politiko. Death penalty by firing squad. Ibang usapan na yan. Naintindihan niyo ba? Kung tayo, iisipin natin yung consequence ng gagawin mong kasalanan. Halimbawa, minsan lang naman ako mangungopia. Oo nga, minsan ka lang mangungopia. Natsempuhan pa na nahuli ka ng teacher mo, edi patay ka ngayon. Running for cum laude ka. Pwede ba bang sabihin, ma'am, ngayon lang po ako nangungopia. Ano ba ang parusa sa pangungopia? Naintindihan niyo ba? Na-timingan. Kalimbawa, naku, ngayon lang naman ako makikipag-sex sa isang prostitute kasi masama ang loob ko. One time lang, one night stand. Or alba sa girlfriend mo, one night stand. Yung one night stand, nabuntis mo. O kaya nagka-AIDS ka. Naintindihan mo ba yung consequence? Yung one time na yan? Naintindihan niyo ba? Are you listening? So mga kapatid, listen. So mahalaga yan, yung consequence, na maisip natin yan. Pangatlo, eto na. Una, cleanse me. Pangalawa, create in me. Pangatlo, eto na dahil naranasan na ni David yung cleansing, and then naranasan niya sa puso niya that God has given him the assurance, I will create a new heart in you. Ito yung pangatlo, use me. Ang sabi sa verse 13, then I will teach your ways to those who do wrong, and sinners will turn back to you. So, sinasabi dito ni David na gamitin mo po ako ngayon, tuturuan ko yung mga makasalanan ng iyong mga salita at yung mga makasalanan ay magbabalik loob sa iyo. I will teach your ways to sinners. Ano ibig sabihin yan? David will share the truth about God's justice and mercy. Pangalawa, David will warn others about the consequences of sin. Sasabihin ni David, ito ang consequence ng ako, 4 na anak ko ang namatay. Pangatlo, he will guide them toward repentance and spiritual renewal. Ang sabi doon, and sinners will turn back to you. Ang mga makasalanan ay magbabalik loob sa iyo. It reflects the fruit of his testimony that others will be inspired to return to God. Mga kapatid, listen to this Yung mga testimony natin, hindi lang naman yan galing dun sa mga pagsubok na napagtagumpayan natin, kung hindi doon sa mga kasalanan na tayo'y napatawad ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Na dati kang makasalanan, dati kang homosexual, practicing homosexual, na dati kang lasenggo, na dati kang drug addict, na dati kang kriminal, pero pinatawad ka ng Diyos, nilinis ka ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay mo, at may patotoo ka ngayon. Naintindihan natin na dati kang, sabihin natin, na dati kang leader sa church, Bible study leader sa church, ikaw ang Zoe leader sa church, dati kang discipler, na bumagsak ka, nagkaroon ka ng kasalanan, na hindi natin alam kung anong kasalanan ang nagawa mo, pero nung naka-recover ka, nung na-restore ka, nagpatotoo ka ngayon kung paano kang pinatawad at binago ng Diyos at tinulungan ng Diyos na maka-recover. Patotoo yan. Naintindihan natin. That is a testimony from the Lord.
So, ang sabi doon sa Psalm 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So, ano ibig sabihin nito? Mayaman si David, tama ba? Mayaman. Kumbaga sa panahon natin ngayon, billionaire si David. Billionaire. Noong unang panahon, kapag may kasalanan ka nga, maghahain ka ng mga tupa, mga kambing, o mga baka, at yung dugo doon, yun ang magsisimbolo ng paglilinis ng kasalanan mo. Pwedeng ginawa ni David yun eh. Para sinasabi ni David, pwede kong gawin yan eh. Lord, pero alam ko hindi mo tatanggapin. Dahil sinasabi ni David, mas mahalaga na yung puso ko na binago. Yung puso ko na nabasag. Yung puso ko na pinatawad mo. Yun ang mahalaga. Nahain ko sa iyo. Now, true repentance is neither penance nor remorse. Pag sinabi mong penance, di ba yung penance yung pagtitika o yung paglakad ng paluhod o kung ano pa man. True repentance is neither, hindi ito penance, hindi rin ito remorse na anak ko, nagkamali ako, ang dami ko nagawang kasalanan, yung para bang nangihinayang ka o nalulungkot ka sa ginawa mong kasalanan. But true repentance, a deep change of heart that leads to transformation of life. Deep change of heart that leads to transformation of life. Now, tingnan po ninyo. The sequence of David's prayer of restoration. May sequence, di ba? Ano yung sequence? Create in me, use me, and then, cleanse me, create in me, use me. Listen to this. God cannot use you unless you are cleansed and unless your heart is renewed by God. Pero tandaan natin, God can always cleanse you. God can always create a new heart in you. Huwag mo sabihin na, hindi ako patatawarin ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. I'm telling you. Because God is a loving God. God is a merciful and compassionate God. Kahit gaano katindi ng kasalanan nagawa mo, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Pero tandaan mo, yung consequence, meron yan. Hindi mo maiiwasan yan. So, from failure to forgiveness to fruitfulness. That's the journey of David. He fell into sin. Bumagsak sa kasalanan. Ang failure ni David, okay, he gazes with guilt from a balcony, symbolizing his fall. Tinitigan niya si Bathsheba habang naliligo. Habang tinititigan niya, yung sumisilakbo yung kanyang damdamin at hindi niya na napigilan, pinatawag niya si Bathsheba at nagkaroon sila ng illicit sexual relationship. So, but then, when Nathan confronted, ito tingnan niya, gaano katagal, limbawa, ito yung nagawa ni David na kasalanan kay Bathsheba. Sa palagay niyo, gaano katagal bago kinonfront ni Nathan si David? Gaano katagal? Sabi sa Bible, 1 year. Sa loob ng 1 taon, hinintay ng Diyos si David na mag-repent on his own. But David did not do it. That's why, ang sabi ng 2 Samuel chapter 12, pinadala ng Diyos si Nathan kay David. Bakit? Kailangan ni David si Nathan para gisingin sa pagkatulog, sa pagkahimbing sa kasalanan. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Kasi may mga pagkakataon, kung sa sarili lang natin, hindi tayo matatauhan eh. We need somebody to tell us that we are doing wrong. Naintindihan niyo ba? Kagaya nito, meron sa inyo, di ba? Yung iba, first time, second time, third time. May mga pagkakataon, ito karamihan dito karamihan ng testimony dito Majority of our first-timers, kapag ka narinig yung preaching, yung iba, umiiyak. Yung iba, hindi malaman kung anong pakiramdam. Bakit? Listen, because the Holy Spirit is convicting them. Meron nga akong isang umattend, matagal na, doon pa sa kabilang building tayo. Sabi niya, alam niyo, Pastor, hindi naman ako iyakin. Pero bakit habang nagpe-preach kayo, iyak ako nang iyak? Sabi ko, that's the Holy Spirit. Ito pa,
Of course, many of you know that I taught in MCU. So meron ako estudyante na nursing student sa algebra kasi yung mga nag-i-invite ako sa mga estudyante ko, lalo na yung mga pasaway at yung mga bagsakin. Sabi ko, you go to church, ganito ganyan, gawa kayo ng go to your church, sabi, go to your church, gawa kayo ng reflection paper, 300 words, papirmahan nyo sa pastor o sa pare o sa ministro, isubmit nyo sa akin, plus 5. Ngayon, option B, punta kayo sa church namin, mag-attendance lang kayo, walang reflection, plus 5. O kung ikaw ang estudyante, anong pipiliin mo? A or B? None of the above. Karamihan, B ang pinipili. So, yung iba, pumupunta. Pero isang estudyante sa nursing, sabi niya, pagkatapos, Sir, alam mo ba, hindi naman po ko iyakin pasaway ito Hindi naman po ko iyakin pero ba habang nagpipreach kayo, iyak ako ng iyak. Sabi ko, that's the Holy Spirit. Hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa buhay mo Pero ang Holy Spirit, nangungusap sa iyo. I believe one or two of you here, the Holy Spirit is convicting your heart right now. Nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Huwag mo alisin yan. Kasi ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, gusto niyang baguhin ang puso mo. Kagaya na nangyari dito, David found forgiveness. At pangatlo, David focused on mission. Ang sabi ni David, now Lord, please use me again. Use me again. Kasi, ito tandaan niyo to. Kung si David, hindi siya nagpakababa when Nathan confronted him. That's the end of the line for David. Pwedeng after the confrontation with Nathan at nagnayabang si David, pwedeng pinatay na ng Diyos si David noong panahon na yun. But David humbled himself. Hindi sinabi kay Nathan, propeta ka lang, hari ako. Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Hulihin ito mga kawal. Pwede sinabi ni David yan. Pero yun, sabi ni David, forgive me, Lord. Patawarin ako ng Panginoon. Kaya sabi ni Nathan, you will pay for your sins, but God has already forgiven you. Hindi ka mamamatay. Can you imagine that? Talagang papatayin na pala ng Diyos si David. Ang sabi ni Nathan, hindi ka mamamatay. And David lived his life until at the age of 70. He was the greatest king of Israel. At si Jesus Christ lumabas sa linya ni David. So, in life application, from brokenness to usefulness. Yung confrontation with our sins. Confront me and reveal my sin. So, mahalaga, listen to this. There's a time that we need God to confront us with our sins. Because, listen, if God will not confront us with our sins, we will die. We will be destroyed by our sins. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na wasakin natin ang buhay natin dahil sa mga kasalanan na yan. We need to be confronted with our sins. Naintindihan niyo ba? Mahalaga yan. Huwag kang magbayabang, huwag kang magmalaki, huwag kang magmatigas na, wala akong kasalanan. Kayo ang may kasalanan. Hindi ako magkakaganito kung hindi kayo ganyan. Grabe, ginajustify mo pa. Hindi ako magkakaganito kung hindi ako pinalaki ng tatay ko na ganito. Ang may kasalanan yung tatay ko. Kung hindi ganyan ang tatay ko, kung makakapili lang ng tatay ko, hindi dapat ako ganito. Hindi dapat ganyan. Wala kang dapat sisihin. Si David, hindi niya sinisi si Bathsheba. Bakit kasi naliligo siya nung oras na yon? Hindi niya pwedeng sisihin si Bathsheba. Hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos. Oh Lord, sana pinilit mo ko na pumunta na lang ako sa gera. Bakit kasi hindi mo ako pinilit? Walang sinisi si David kung hindi sarili niya. Pangalawa, cleansing of sins. Wash me and I will be whiter than snow. Ang sabi ni David,
Hugasan mo at magiging kasing puti ako o mas maputi pa ako sa yelo. So, you need to repent and seek the mercy of God's forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Huwag kang magmalaki. Huwag kang magmataas. Huwag kang magmatigas. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. And then, the creation of renewed hearts. Create in me a clean heart, O God. So, humingi ka ng bagong puso sa Panginoon. Lord, baguhin mo yung puso ko. Baguhin mo yung puso ko. Ayoko ng pusong bato. Ayoko ng pusong matigas. Ayoko ng puso na marumi. Baguhin niyo po yung puso ko. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At alam niyo, kapag ganyan ang attitude natin, look at David. Although David suffered the consequences of his sin, but still God used him mightily. God used him mightily. Si David siguro nangyari itong incident na to kay Bathsheba. Siguro he was at the age of 40. Pero si David, he lived up to the maximum age of 70. Ang sasabi sa Psalm 90 verse 10, ang buhay ng tao, 70 to 80. Si David, kumota ng 70. And he died in his old age, fulfilled, successful, victorious, forgiven by the Lord. Di ba ang sarap nung isipin mo na you will reach the age of 70 or 80 na alam mong pinatawad ka ng Diyos. Alam mong lahat ng mga kasalanan mo, winasiwas ng Diyos. Ginamit ka ng Diyos, and then at the end of your life, sabi mo sa Lord, salamat po. Ginamit niyo ako. Maraming tao na bago ang buhay, na bless sa buhay ko, na pagpala sa buhay ko, na ako'y sa dating makasalanan, walang karapatan na lumapit sa iyo, pero binigyan mo ko ng karapatan. Binago mo yung buhay ko. Ginamit mo ako. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo. Salamat, Panginoon. In conclusion, ang sabi dito, Psalm 51 verse 16, hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay mapagpakumbabang pusong mapagtapat. So, sinasabi ni David, Lord, I offer to you my heart. I offer to you a broken heart, a contrite heart, a humble heart. That's my offering to you. Sa New Testament, si Jesus ang perfect sacrifice for sins. Nang ibigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Nung mamatay si Jesus sa cross of Calvary, sa krus ng Kalbaryo, siya yung perfectong sakripisyo na alay sa Diyos para sa ating mga kasalanan. So magpasalamat tayo dahil si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, God, for the message that we have heard. Thank you, Lord God, for the life of David, that even though he fell into sin, he humbled himself, received your forgiveness, and he was used again for the glory of your name. Lord, dalangin ko kung sino man sa amin dito ang nabubuhay sa kasalanan, subalit nais nang humingi ng tawad, pagod na sa paggawa ng kasalanan, at nais lumapit sa inyo, Panginoon, kahabagan po ninyo. Patawarin po ninyo. Baguhin po ninyo. Bigyan niyo po ng bagong puso. Mga kapatid, I'm sure merong isa o dalawa na nangungusap ang Diyos sa inyo at sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak, panahon na para humingi ka ng tawad. Panahon na para isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Bibigyan kita ng bagong puso. I will count to 3.
Pagbibilang ko ng 3, kung sino nais na nagsasabi, Lord, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng bagong puso, gamitin niyo po ako. I want you to raise your hand at the count of 3. Okay? 1, 2, 3. Thank you, Lord. Salamat po. Again, anybody here, nagsasabi, Lord, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng bagong puso, gamitin niyo po ako. Huwag mong pakiramdaman yung katabi mo dahil yung katabi mo, hindi yan ang magbibigay ng kapatawaran sa iyo. Baka pinapakiramdaman mo yung katabi mo eh. Ikaw ang kinakausap ni Lord, hindi yung katabi mo. So that's why, for the last time, I will count to 3. Sino sa atin dito ang nagsasabi, Lord, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng bagong puso, gamitin niyo po ako. Lahat ng nagtaas ng kamay, I want you to stand up and I'll pray for you. See it. Lahat ng nagtaas ng kamay, stand up and I'll pray for you. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, pero gusto niyo tumayo, sige, tumayo kayo. I'll pray for you. Okay? 1, 2, 3. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, in Ezekiel chapter 36, verse 27, I will give you a new heart. I will remove from you your heart of stone and give you a new heart. Aalisin ko, kukunin ko yung pusong bato at papalitan ko ng pusong laman na marunong masaktan sa kasalanan, marunong sumunod sa aking kalooban. Okay. Lahat ng mga nakatayo, you repeat after me. Nanggaling sa puso. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa katigasan ng aking puso, patawarin niyo po ako. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, kinikilala kita, bilang aking nag-iisang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aking puso. Gamitin niyo po ako, Panginoong Jesus. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. I'll pray for you. Lord, I pray for these people standing up. I pray, oh God, that you will speak to them, convict their hearts even more. Lord, I pray, God, that you will comfort them after you confront them. Panginoon, baguhin niyo po ang kanilang mga puso at yakapin niyo po sila ng iyong pagmamahal. Magmula po sa araw na to, tulungan niyo po silang mabuhay ng may pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen.